Sa pangatlong topic natin, naku, isa pa itong si Bato. Si Tobats, mga bossing. Si Tobats na pinaka-kabado sa lahat ng kabado. Ayan, may pahabol pa pala dito. Oh. Wala de. Oh, yeah, wala. Oh. Oh. May soft drinks na. May tubig na. May pagkain na. Ano pa? Hindi ka pa din pumunta. Wala ho yan, mga bossing. Kahit ano pong sabihin nila, alibay nila, well, hindi po pupunta yan. No? Takot po yung mga yan. Gusto nilang pupuntahan yung kapag kayong nandiyan si Bato, pagka nandiyan si Bungo. Eh wala naman din po yung mga yan, no? Ibuloy nga, hindi nila naipagtanggol doon sa hearing nilang ginawa sa Davao eh. Bato de la Rosa versus Ace Barbers, mga bossing. Siguro na hindi na din napigilan ni Congressman Ace Barbers, mga kababayan. Yung mga unang pasalita niya, yung mga nakasulat, yung mahaba, yung binabasa. Rectam banat na din po kay Bato yun eh. Bakit ho, mga kababayan? Kasi nga si Bato ayaw umattend. Takot. No? Walang yagballs para umattend, mga bossing. Ano sa tingin ninyo, kayo? Ano sa tingin ninyo ang dahilan ni Tobats? Bakit kabado at bakit hindi makapunta doon sa Quadcom? Kasi ako nakikita ko ho, parehas lang naman eh. No? Senado, may mga itatanong sila. Ay, hindi. Sa Senado kasi, base po doon sa napanood natin, kontrolado yung mga tanong sa kanila. At sila yung nagdidirect kung saan papunta yung pag-uusapan. Kagaya na lang po nung ginawa ni Bato de la Rosa doon sa pare. Kagaya na lang po ni Bato ang ginawa nila, no, halos ubusin nila yung oras doon sa Senado para lang wag maitanong yung mga mahahalagang katanungan po, mga kababayan. Sa Kongreso, sorry, no? Sa Kongreso po, talagang tatanungin, rektahan. No? Tingin ko nga po, mga kababayan pag yung sumigaw-sigaw doon, si dating Pangulong Duterte, yung pag may pa-PI-PI doon, malamang meron pong mga congressman dyan, mga kababayan. No? Baka ma-PI din siya, baka sigawan din po siya. Hindi naman po kabastusan yun sa dating Pangulo kung siya naunang sumigaw. Di ba? Siguro, isa yon sa kinatatakot ng dating Pangulong Duterte. Naku, may kaharap na tayo ng mga kalaban natin. No? Baka masigawan din ako, nakakahiya sa mga DDS. Panigurado ho yan. Sabi ni Jack Mende, contempt abutin nun, Boss Mark. Pwede po, Boss Jack. Simpleng tao at regular na tao na din po ang dating Pangulong Duterte. Kagaya ho natin. No? Ang nakikita ko dyan, masisigawan ho yan. Kaya yun yung iniiwasan nila. No? Pangalawa, yung talagang lalo silang lulubog sa kumunoy. Sabi ni Bato dito, I do not wish, sinabi niya to mga ilang buwan na, October 28. Ilang linggo na. I do not wish to be the first to break our tradition of interparliamentary courtesy. Ayun ang paliwanag ni Bato. Yung tradition din. No? Alam niyo po, mga kababayan, kahit na sino, kung talagang pinagbibintangan lang sila, baka yung pinagbibintangan na yun, tapos alam niya talaga yung katotohanan at alam niya na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sasabihin pa nung, walang tradition sa akin. Halika, mag-umpisa na tayo. Gusto mo alas 12 ng gabi? Ngayon na. Ganun po katapang, no, ang isang tao na may bit-bit na katotohanan, mga bossing. Kahit po paulit-ulitin, paikot-ikutin ng kung sino mang Poncio Pilato yung mga katanungan. Basta alam mo kung ano yung nakita mo, alam mo yung kung ano yung nangyari. Alam mo, no? Nakatatak po sa isip natin yan, mga kababayan Hindi po mabubura, mahirap pong malimutan. Talagang rerekta ka dyan. Pupunta ka dyan. Pero kay Bato, tradisyon daw Diba? Nagamit na naman po yung tradisyon. Kaya alam nyo, may isang senatorial candidate ang lumubog dahil sa tradisyon. Ayan, yung sinasabi nyo, si Marcoleta.
Yung pagtatanggol na, eh, hindi na ba natin igagalang ang tradisyon ng Congress na wala ng tanungan pagdating sa budget ng Vice Presidente? Sagot ng taong bayan, saglit lang ho, madami na hong nawawalang pera sa atin. Yang tradisyon na yan, eh, kailangan na mabuwag. Ngayon, eh, dapat lahat na matanong. Ang presidente nga, eh, nandoon po si Bersamin, di ba? Mga kababayan. Oh, tinanong din po, mga bossing. Nasagot naman po nila. Oh, mukhang malulubog itong mga to sa tradisyon, ah. If our counterpart in the lower house do not exercise interparliamentary courtesy, this humble representation does. But most importantly, I do not wish to be a guest of their gag show. Eh paano ko kaya mga kababayan, baliktarin na lang ano? Kung payagan, sige ganito na lang. Ano lang 'to, kumbaga parang naisip ko lang 'no, baliktarin na lang. O sige, dito sa Senado gawin. O kaya papayag yung Congress 'no. Sa Senado gawin, pero pupunta din kami mga congressman. Alam ko hindi naman pwede yung gano'n or baka pwede. Dito, 'di ba? O pupunta din yung mga congressman, lahat magtatanong tayo. Sa tingin niyo aattend pa din si dating Pangulong Duterte doon? Tingin niyo magpapakita si Bato de la Rosa doon? Kung kunyari nagsama-sama ano, pagsamahin natin Congress at Senate, tapos saka natin imbestigahan. Baka magkasakit si Bato, baka magkasakit si dating Pangulong Duterte, baka magkasakit din si ano pangalan niyan? Si Bungo. Oh, di ba? Mga nagkakasakit ho, mga kababayan, kapag yung mga patawag na. At eto ho, palusot ni Bato de la Rosa, tradisyon. Ang daming nategi na pinag-uusapan dito. Tapos tradisyon lang para hindi na maimbestigahan. Parang Marcoleta lang din ho. Bilyon-bilyon, milyon-milyon pondo ang pag-uusapan. Tapos tradisyon lang para hindi na matanong. Oh. Eh di kung pinagbigyan ho yung 2 billion na yun, mga kababayan. Ang daming sobra-sobra na naman. Sayang na naman po. Imbis na talagang magagamit doon sa dapat paggamitan, eh wala. Sabi ni Ace Barbers, mga bossing, we may be accused of providing entertainment and likened to a gag show, but who is laughing? O di ho ba, mga kababayan? Alam niyo po, nakakalungkot isipin na merong isang Bato de la Rosa na sasabihin na gag show lang po, o katatawanan lang po yung ginagawa sa Kongreso. Dahil po ang mamamayang Pilipino, mismo po ang mamamayang Pilipino ang nagsasabi, no? Mark, mas pinapanood ko yung Quadcom kasi nandoon, totoo lahat, talagang walang preno. Lahat sinasabi doon sa Quadcom. Hindi kagaya doon sa Senate. Totoo ho, mga kababayan, kung ano ang pinagtatawanan ng sambayan ng Pilipino, yung Senate po na ginawa nila, na namuno po si Coco Pimentel. At nabahiran po, mga kababayan, ng dungis ang Senado. Naging, yung parang, may asahan pa ba tayo dito sa Senado? No? Parang ginawa ng palengke eh. Nandoon yung umuulan ng PI, nandoon yung napakadaming pambabastos ng dating Pangulong Duterte na mismo akala mo siya pa yung presidente. Di ba, Beblog? Oh, hello Sir Mark, watching from Riyadh. Sabi ni John J.S. Jason, baka magpunta si Fernandez at Abante kasi nabanggit name nila. Hindi na magpapakita. Si Bato, kabado, kabado, no? Ay, nako. Biruin niyo po yung nangyari doon. Ang mas pinagtatawanan po, mga kababayan, is yung ginawa nila sa Senado. Dahil halata ng sambayan ng Pilipino, parang pinagkaisa naman po nila si Risa Ontiveros doon, mga bossing. Sabi ni Frozen Soul, the audacity of Bato, no? Ha? Makapanlait city chief lang naman before naging PNP.
pamumuno ni dating Pangulong Duterte. On the contrary, the one who said that must be so full of him that he didn't notice that the joke was on him. Alam niyo po, totoo ho yan, mga kababayan. No? Tayo nga po, tingnan nyo na lang po. No? Halatang-halata natin na yung mga alibay ni Bato de la Rosa isa po sa sign na takot, duwag. Bato naging buhangin. Sabi ni Kuya Roms, good evening idol kong Papo. Anong Papo? Sabi ni Sir Archie Beroya, pinakamahirap sa lahat ang pagharap sa katotohanan. At alam nila mahirap na makaahon sa ngayon unless makapwesto uli sila, no? Kaya puro paninira na lang ang ginagawa. Correct ko. Uy, pinapalabas mo pa yung mga DDS, tahimik na nga, wala na nga sila masabi. Wala ano?